Have you ever worked under a boss who didn't just manage tasks, but carried your burdens? Not someone who just signed your payslip, but someone who knew your story, prayed for your family, and spoke life into your darkest days. One employee, overwhelmed by debt and silence, sat at his desk holding back tears. His manager walked in, not with scolding but sincerity, and said, "Take your time. I prayed for you this morning." That moment didn't just restore his focus, it reignited his faith. This is the power of a Christian workplace. It's not about titles, it's about testimony. Whether you lead a team or show up for a shift, you carry Christ with you. A Christian manager is more than a leader. He's a shepherd. He doesn't just run operations, he cultivates people. He sees each worker as created in God's image, worthy of dignity and purpose. As it is written in the Gospel of Matthew, chapter 25, verse 40, "Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Leadership is not control, it's calling. He empowers people, delegates wisely, and leads with love. He organizes work not just for output, but for growth. Because in God's design, work is sacred. Competence is necessary, but character is the core. The spiritual leader, wrote Oswald Sanders, influences others not by personality alone, but by a personality filled with the Holy Spirit. Like Jesus, the Christian manager sets clear vision, but never at the expense of kindness. Jesus said in the Gospel of Mark, chapter 10, verses 43 to 44, "Whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be the slave of all." True greatness begins at the feet of those you lead. Jesus called his disciples not just to follow, but to become. In Matthew chapter 4, verse 19, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." He corrected when needed, encouraged constantly, and never stopped praying for his people. In John chapter 17, verse 9, he said, "I am praying for them, for they are yours." The Christian manager builds a culture of compassion and accountability. He doesn't chase profit, he models purpose. He challenges injustice, uplifts the weary, and ensures fairness in every policy. As Paul writes in Colossians chapter 4, verse 1, "Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven." And the Christian employee? He isn't just hired, he's sent. His work is worship. He doesn't gossip or cut corners. He shines. As it is written in Colossians chapter 3, verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men." Even in silence, his integrity speaks. His excellence isn't for praise, but for purpose. He joins meetings humbly, works with joy, and lifts burdens in prayer. He is a witness, even when no one sees. Daniel in Babylon is his example. Surrounded by unbelievers, Daniel stood firm. He worked with honor and influenced kings because he feared God more than failure. The Christian worker also uplifts others. As Paul says in Philippians chapter 2, verse 3, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves." He shares victories, knowledge, and trust. Together, when Christian managers and employees walk in truth and love, they produce more than profit. They create good goods, products with purpose, good wealth, resources shared, not hoarded. They glorify God, not just in words, but in systems, in culture, in every decision made. So today, ask yourself, am I building God's kingdom where I work? Do I lead with grace? Do I serve with joy? Do I pray for those around me? Whether you hold a pen or lead a team, God placed you there for a reason. Serve with sincerity, lead with humility, work with joy, pray with purpose. The workplace is holy ground, and you, my friend, are God's ambassador in it.
po'y manalangin. Once again, Lord, we owe to you. Di man namin mabigkas ang papuring kompleto, pero sa aming puso, sinasambakan namin. Kataas-taas ang Diyos, makapangyari ang Diyos, banal na Diyos. Salamat po sapagkat kabilang kami sa iyong iglesia. Kaming walang kakayahan, kaming nasa lusa. Ngunit iyong dinala sa iyong pagkatagumpay, Panginoong Hesus. Salamat po. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat, papuri, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa iyong mga gawa, sa iyong likha. At higit sa lahat na kami ginawa niyo po para sa ikapupuri ng iyong pangalan. Salamat po sa mga aral. Salamat po sa biyaya ng karunungan. Salamat po sa kalakasan espiritual. Na bagamat may mga pinanghihinaan ng loob, ikaw po nagpapalakas. Salamat po sa mga salita niyo pong mananatiling gabay, protection sa amin. Salamat po, banal na Espiritu, nagpapaalala ka sa amin kung kami nadadapa. Pinanumbalik niyo po kami sa aming Diyos, sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, tagapamagitan ka, Panginoong Hesus. Nung una pa man, Panginoon, pinawalang sala niyo na po kami. Salamat po. At ngayon na natili po kayong priest in the present time, Panginoon, sa aming mga buhay. In the very present lagi, Panginoon. At salamat po sa glorification na nakahanda para sa amin. Salamat po, Panginoon, dinadakila ka namin. Ano pa nga ba ang aming sasabihin? Sino nga po pala kami para iyong pag-ukulan ng pagmamahal, pag-ibig? Kaya nga po, lahat ng aming gagawin, lahat ng aming kilos, Panginoon, aming isip, hayaan niyo po magbunsod ito sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong iglesia, nagkasama-sama, nagkakaisa. At sa iyong mga salita, hayaan niyo po mapagyaman po namin ito. Magkaroon po talaga kami ng tunay na kapahingahan. Tunay, Panginoon, na kagalingan upang sumalamin sa amin, sa aming katayuan. Salamat po sa kapangyarihan nito na siyang babago sa aming mga buhay. Salamat po sa isang Diyos na makapangyarihan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ano man namin mapapakinggan, hayaan niyo po, Panginoon, ito'y magsilbi sa aming katatagan, kalakasan, sa lahat ng hamon ng aming mga buhay. Salamat po sa iyo mga salitang makapangyarihan, babalik ito sa iyo na ginaganap. At ito po aming pinagtitiwalaan sapagkat wala kaming kakayahan, kundi ang kakayahan niyo po ang siyang magkakalob sa amin ng pagganasa upang gawin namin, Panginoon, ang iyong kalooban at ability, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan sa iyong karangalan, magpasawalang hanggan, sa ngalan lamang po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon, sambahin ang kanyang pangalan. Kaya gayon na lamang yung aking nung nakaraang buwan, hindi ko mapigilan ang aking sarili sapagkat siya ay naglikha sa akin ng awitin para sa Kanya. Kaya yung binanggit ko kanina, ang pamagat po niyan, I owe to you. We owe to you, Jesus. I owe to you, Jesus. Sa pasimulang mga awit, why we praise you, why we give you glory, why we give you honor, why we worship you. Yun yung mga unang Pero sabi ko, salamat, Panginoon. Yung awit mo na iniligay sa akin ay awit na inihahandog ko sa iyo.
Napatigil ako sa part po yata yan ng Kasiglahan banda. Tinabi ko yung tricycle, sumasamba ako sa Panginoon. Pag nakilala lang natin ang Panginoon, kulang ang oras para sambahin siya. Kaya kanina sumasamba tayo, sabi ko, Lord, nilikha mo nga ang lahat Sambahin ka nga, lalo na kami. In-create mo kami para sa'yo. Alam niyo po ba, si Lucifer, siya ay maningning na tala, kaisa-isang nilikha para sa worship. Pero nag-fail po siya. Pero tayo po, siya po, nilalabasan ng trumpet, nilalabasan po. Sa kanyang katayuan bilang worshiper, isang music kaya niyang ilabas. Kompleto na po yun, disenyo po yun para sa kanya. Instrument lumalabas sa kanyang bibig. Kung babasahin nyo, instrument, tapos yung awit na napakaganda na nilikha para sa Panginoon. Siya po yun. Pero mas tinalo natin siya. Bakit? Tayo lalong nagpapakumbaba habang nagwo-worship tayo kay Lord. Si Satan nagwo-worship siya, pero sa side ng kanyang mind, wino-worship niya na pala ang sarili niya. Amen. Worship ay doon lamang na patungkol sa ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. So salamat po, nadala po ako. Sorry po, pero salamat sa Panginoon, nag-remind po siya sa akin. May nakompos na naman po akong kanta. Nung narinig, sabi ko, anak, may nakompos ako kanina. Narinig niya, parang tumakbo siya sa kwarto, hindi ko alam kung nangyari sa kanya. Kasi sa message, talagang purihin ang Panginoon. Salamat po. Marami naman na, pero yung iba siguro, pang personal ko sa Panginoon. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral sapagkat communion po natin ngayon at isa po siya sa pag-aaral natin ngayon. Sakto-sakto po, Pastor, dahil communion. Tingnan po natin, una po, ang Iglesia ng Diyos na buhay, keywords gaya ng kawal. Key verse po natin, Ephesians chapter 6. Malapit na po tayo matapos, pero nagbigay lang po ako ng example. Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Makipagtiis ka sa akin ng kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus verse 4. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Topic po, masters or mga amo. Ito po ay nagpapatungkol sa atin at binasa natin nakaraan, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Yung ginagawa ng alipin, vice versa. Parehas kayo, gagawin nyo rin yun. Kung amo tayo, boss tayo, kung anong paglilingkod ang ginagawa ng mga alipin, dapat ganoon din ang ating paglilingkod sa kanila. At dito ay pinapakilala kung anong example, na mabuti example si Abraham. Ang mga tauhan niya o mga alipin niya, hindi po sila perpektong tao. Paano niya kaya ito hinandle ni Abraham? Paano niya ito naiayos, naitama ang buhay nila? Kung ba't na lang, ganun na lang, kahit sa labanan ng gera, sumama sila. Napakabuti ng katatayuan ni Abraham. Kasi bilang isang leader, nabuo niya na parang pamilya ang kanyang mga alipin. Relationship is the best. Ang pinakamaganda at pinakamayamang bahagi o bagay sa buong mundo at sa sangkalangitan na sinasabi ko ay ang relationship. Wala na pong iba na the best.
ang relasyon ng Diyos Ama sa anak ay hindi naputol. At ang relasyon ng Diyos Ama sa atin ay hindi putol, pinag-ugnay. Sa totoo lang po, ang relasyon ay napakahalagang bagay. It will echo to eternity. Ito'y umaalingaw-ngaw hanggang sa langit. So, ang pangako ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa isa't isa, yaon din ang muling tatanggapin. Sabi niyo po muling. Ibig sabihin, yun din at muli mong tatanggapin na napakasagana. Maraming Kristiyano na failure kasi hindi niya alam patakbuhin ang kanya nasasakupan. Pero ito, nagbibigay ang salita ng Panginoon, ang Bible ng guidelines para tayo ay maging tama't maayos ang pangumuno sa ating mga nasasakupan. Biblical example, si Abraham bilang mananampalataya na sinasabi, nang sumampalataya si Abraham, itinuring siyang matuwid. Amin po ba? At nag-reflect po yan in New Testament, di na po natin pinuntahan. Ang topic text po natin, Genesis chapter 14, 12 to 24, pero natapos po natin yung hanggang 17 nung nakaraan. I-extend po natin ngayon ito. Sana po matapos po ako ng maaga dahil may communion po tayo. Una, matuwid na amo, kamag-anak at kaibigan. Kasi yung righteous, o nagaling po yan sa salita ng ikaw ay nagtiwala, kaya itinuring kang righteous. Yun po yan. At ito ay general po natin ito, dapat balance, sinabi ko nakaraan. Balance, hindi lamang ikaw ay mabuting tao sa kapwa, kundi sa alipin. Ayan. Alipin, sa mga anak ay kamag-anak. Naging mabuti ka, amo ka, mabuti kang amo. Mabuti kang tao sa mga kamag-anak mo. Mabuti kang tao sa mga kaibigan mo at sa lahat ng tao. Ibig pong sabihin dito. So, pinakita natin nakaraan, paano namuhay si Abraham doon sa lugar na ni Mamre. Sa punuan po yun, sa lugar po yun. Kaya nung nagsumbong sa kanya, naalala nyo, nagsumbong sa kanya, yung mga nakatakas doon sa labanan, dahil nandun na si Lot, nasabi yung tagapagsalita, nako, nabihag yung mga pati pamangkin mo. So siya, ibig sabihin, kung wala siyang kaibigan, paano na lang? Napabayaan yung kanyang yung kanyang kamag-anak, di po ba? At namuhay siya doon bilang kagalang-galang sa lugar ng Mamre. At yan po yung napakaganda example po niyan. Now, pinuntahan po natin noong nakaraan, he was a man of sympathy. He was prepared. Naghanda po talaga siya. Both po sa kanyang spiritual, social, mentally, physically, handa talaga siya para doon sa pakikipaglaban. Kasi ito pakikipaglaban eh. Kaya tayo bilang mga totoong Kristiyano, ang pakikipaglaban natin ay laging ongoing. Tuloy-tuloy po ang labanan. Even right now, mayroon tayong labanan. Akala natin wala. Ngayon, pag ang salita ng Panginoon ay tatanggapin ninyo, ikay magtatagumpay. Pakikipaglaban po yan. Kaya lahat na itatanim ngayon sa umagang ito, tanggapin ito na may kayamanan sa inyo. Gawin niyo pong kayamanan ito. Tingnan po natin, pangalawa, kapatid, yung unang point natin, matuwid na amok sa kamag-anak, kaibigan, at sa mga amo siya, kamag-anak, kaibigan. So ito yung pinapakita natin na may ganap na relasyon. Pinagyaman niya yung relasyon. Paano niya minahal yung kanyang alipin? Paano niya minahal yung kamag-anak niya, bagamat malayo na sila ni Lot? Paano niya minahal yung mga kaibigan niya? Paano siya nagpakita? Pangalawa, malaki ang respeto sa mga pinuno at kapwa. Sabi niyo po, malaki ang respeto. Sometimes tayo mga Kristiyano, parang ang kuripot nating rumispeto. Sabi niyo po, kuripot. Alam niyo po yung salitang kuripot? Medya-medya. Meron ka naman eh. Diba? Ba't di mo pa ibigay lahat? Hindi talaga ito sagad. Pero si Abraham ipapakita
Dahil sinabi po dyan sa mga pinuno at kapwa, yung mga kaibigan po yan, pero may mga pinuno na babanggitin po dyan. Sino kaya po ito? Una, puntahan po natin yung verse 18 to 20. Ito po yung pag-aaral natin sa ngayon. Sana po matapos po natin kasi may conclusion po tayo. Nako, sa isang linggo po pala, 5 minuto na naman po tayo kasi sa conclusion na natin po yun. Malaki ang respeto sa mga pinuno at kapwa. Makinig kayo mabuti. Una, si Melchizedek. Sa verse 18 to 20, pinakita diyan kung sino yung pinuno. Si Melchizedek at saka yung hari ng Sodoma, si Bera. Yaan po yung natalo ni Chedorlaomer na hari na kinubkob yung Sodoma. Na naroroon si Lot at 4 na kaharian ang pinabagsak ni Chedorlaomer. So kaya si Abraham, yung mga tauhan niya, mga binatilyo niya, na napasunod niya, lalaban sila, sila po yung tumalo kay Chedorlaomer. Biruin mo, 4 kings din po yun. Pero tagapangunan nila si Chedorlaomer. Pero bakit gaano ang respeto niya? Ipakita po natin. In verse 18, pinuno at kapwa, huli po natin yung kapwa siguro. Sa verse 18, si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. Take note po ito. Bakit nung pagdating ni Abraham, naglabas ang hari ng tinapay at alak? First mention po sa Bible ang communion, ito. Sa Old Testament, ito unang-unang binanggit yung communion, yung alak at tinapay. At the same time, etong salitang ito, hari ng Salem, hindi po ito nabanggit kung saan galing lahi si Melchizedek. Ang tawag po dito, even the Bible scholar, ito po'y theophany. Siya ay nag-anyong tao, pero hindi nagkatawan tao. Iba po yung katawan tao. Ang Panginoong Yesus po yun. Pero similarity na may pangyayari, pag sinabi po kasing theophany, ito po yung theo, ano po yung theo? Diba God? Diba? Yung pani, ang sinasabi po sa salita ng Panginoon, ito po yung pagpapakita, appearance. Kaya yung theophany, pagpapakita ng Diyos kung lilinawin. Nagpakita ang Diyos kay Melchizedek, kay Abraham. Nasa katayuan ni Melchizedek. At pinapakita dito, si Melchizedek ay isang hari at the same time is a priest. So, minention po yan sa Hebrew na babasahin po natin mamaya. At itong pinapakita dito, yung hari na Salem, si Melchizedek, hindi lang po ito basta-basta siya nilapitan ni Abraham. Si Melchizedek mismo ang lumapit kay Abraham. Why? Si Melchizedek siya po yung binanggit sa Bible na walang talaan ng magulang. Hindi sinabi ang kanyang magulang. Walang kapatid. Bigla na lang po siyang sumulpot, kaya po siya theophany. Diyos po siya nag-appear, nagpakita kay Abraham. Ano po ang ibig sabihin nito? You know what? Habang inaaral ko po ito, nung nakaraan pa, hindi naaalis sa aking isip. Alam niyo kung anong pinakita dito sa akin? Ikaw ay gaya ko. Ang puso ng Panginoon, kasi si Melchizedek, siya yung katayuan ni Jesus Christ na nagkatawan tao. Hari magpakailanman. First mention po na first king si Melchizedek sa Bible. First king po yan. Hari ng Salem, ayan po yan. At first priest ng Salem. Makinig po kayo, mahalaga po ito. Si Jesus Christ ay una at huling hari. Hari ng mga hari. Amen.
At si Jesus Christ, He is the Lord of Lords. Amen po ba? At siya'y pari magpasawalang hanggan. Simulang pari at katapusan, siya ay pari. Mamamagitan sa atin. Ito'y nagsisimbolize na sinasabi na ang Panginoon naroroon sa harap ni Abraham na sinasabi, ganyan ako, Abraham. Ang relasyon ko hindi mapapatid, hindi mapuputol sa mga tao. Kahit yan alipin, paglilingkuran ko yan. Si Jesus Christ, yung nabuhay dito sa mundo, makinig kayo mabuti. Bakit ko sinabi ito? Kasi nga, yung siya'y pumunta rito, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hari siya ng mga hari. Kaya nga ang Bible sinasabi sa atin sa Ephesians, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Can I hear amen? Si Jesus Christ, hindi siya pinaglingkuran, siya mismo ang naglingkod. Ang ganda nung niran natin na videos. To the point pa, yung mga alagad niya lang yan. Bakit niya pa hinugasan ng paa na nakarumi-rumi? Kababaho niyan, may mga kalyo pa yan. Kalalakad. Gaanong paglilingkod? Kahit hindi siya makakain lang ang mga alagad. Hindi na nahimik si Jesus Christ sa isang tabi hanggat di naglilingkod buong araw. Amen. At sinasabi dito ni Melchizedek, kaya siya sinalubong ni Melchizedek, siya mismo ang si Melchizedek ang nauna para puntahan si Abraham. Kasi bakit? Sinasabi ko nga, kasi ganyan ako. Nire-reflect mo kung anong ugali ko. Kaya, makinig kayo, communion po ito. Communion po ito. Bakit naglagay ng alak at tinapay, symbolize po ito ni Jesus Christ? Yung kapatawaran, paglilinis sa ating kasalanan ng dugo. Definite atonement. At yung tinapay, nagsasalarawan po yan ng katawan ng Panginoon. At ngayon, theophany, nakaharap ni Abraham. Makinig kayo mabuti. Sinasabi ni Melchizedek dito, yaan ang gawa ng Diyos, yung ginawa mo, papaano mo iligtas ang iyong kamag-anak. Yaan din kasi ang gagawin ko sa mga nakalista sa aklat ng buhay para iligtas. Amen. At papaano mo yung mga alipin mo, minahal mo, ganyan ako magmahal. Ang tunay na may communion, ang tunay na nagtiwala sa Panginoon ay may communion sa Diyos. Papaano tayo nakakapag-communion? Sometimes, elemento lang po yung ating pinag-uusapan Yung ginawa ni Jesus Christ, pinag-uusapan natin Pero ano ang relasyon mo sa iyong kapwa? Amen. Ano relasyon mo sa mga nasasakupan mo? Ano relasyon mo sa mga tao sa labas? Ano relasyon mo sa mga saserdote? Ano relasyon mo sa mga kinikilalang tagapangaral? Isa po yan. Meron ka bang matibay na relasyon? Papaano nirespeto? Yun sinasabi natin sa point na number 2. Papaano nirespeto ni Abraham ang mga pinuno? Unang-una si Melchizedek. Unknown naman po siya. Pero bakit nung panahon na yon, ganoon na lamang niya ipinagkatiwala na nung sinalubong siya? Alam niya. Kasi bakit? Yung faith ang magbibigay sa kanya ng direction para malaman kung sino ang kausap niya. At alam niya po yan. Amen. Alam ng mananampalataya kung sino ang pinaglilingkuran. Kasi si Abraham, talagang naglingkod talaga siya sa alipin niya. Kaya sinasabi ko po sa inyo kanina, si Abraham, yung mga tauhan niya, hindi perpekto po yan. Siguro maraming pagkakamali po yan. Pero paano niya na-handle po yon? Tayo ang Panginoon, paano tayo hinandle ng Panginoon, bakit tayo naging ganito ngayon? Hindi ba't palpak ang buhay natin dati? At ngayon nakakasablay pa rin po tayo.
Sumasablay, nagkakamali. Papaano na-handle ni Abraham? Ang tunay na may communion ay may tunay na relasyon sa kapwa. Itinataas ko po ang relasyon. Kasi ang relasyon, dito nagpapahiwatig yung love at yung understanding. Pag unawa mo, di ba kanina nagkamali na, di ba? Inaabot pa rin niya. Okay lang, di ba? Niran po yung ating videos kanina. Kaya naiiyak ako, sabi ko, ganyan ka, Panginoon. Nawa, ganyan din po ako. Inuunawa ba natin, o pag may nagkamali sa ating mga alipin, sinasabihan natin, ang bobo mo naman. Kaya si Abraham, minahal siya ng mga tao niya, sumama. Bakit po kaya? Nirespeto niya rin una alipin niya, at ngayon pinag-uusapan natin kung nirespeto niya yung mga alipin niya, gaano pa kaya yung lingkod ng Diyos? At Theophanies po ito. Kayo, paano nyo po kami i-treat ni Pastor? La Pastora. Paano nyo i-treat yung mga namumuno dito? Tingnan po natin. Verse 19. Saserdote siya ng kataas-taasan Diyos, at si Jesus Christ ay saserdote magpasawalang hanggan. Verse 19. At binasbasan niya siya na sinabi, take note, ito po'y blessing. Although si Abraham galing po siya doon sa labanan, may blessing na po sana siya doon eh. Marami siyang nakubkob. 4 kings, lahat ng nakubkob nila, nakuha niya rin yon. Pati yung pag-aari ng mga hari na 4 na kubkob, yung pampinuno si Chedorlaomer, siya po ay nakubkob niya rin po yon. Pero tingnan po natin to, iba ang pagpapalang material sa blessing spiritual. Amen. Mas mataas ang blessing spiritual kaysa sa mga material o financial. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos, Theophanies ang nagsasalita po nito, na may-ari ng langit at lupa, verse 20, pagpapala po ito. Kaya kayo, makinig kayo mabuti, wag po kayong aalis sa lugar na ito na hindi nyo dala ang blessing ng pastor. Si pastor nagbe-benedict, kayo po bumababa. Wag nyo pong gagawin yan. Ang tawag po dyan, priestly blessing. Si Melchizedek, pinagpala si Abraham, hindi dahil nagtagumpay siya. Pinagpala siya dahil totoong tagumpay siya. Dahil nagtiwala pala sa Panginoon, nag-drive na po yun sa kanyang victory. Tumakbo na po yun sa victory, hindi pa siya lumalaban, siya po'y victory na. Ang tunay na Kristiyano, victory na antimano eh. Pero may laban pa, di ba? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Kaya lalong pinagpala si Abraham dahil sa kanyang umpisa, faith. Nag-grow ang faith ni Abraham. Ang sabi niya, at purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa iyong kamay. So ito'y pinapakita, ito'y alarma din kay Abraham na huwag siyang magyabang. Amen. Ito'y pwedeng si Abraham kasi magpakita, biruin mo 318 lang ang kanyang tauhan, mga kabataan. Samantalang kalaban niya, maybe 2,000 kasi 4 kings yun. Ganoong katindi ang labanan. Pero napagtagumpayan niya yon para wag niyang akuin na siya ang nagtagumpay lang nun. Na sinasabi to, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyong mga kaaway, sa iyong mga kamay. Abraham, nanalo ka, ikaw yung sa kataas-taasan Diyos kasi nagmula. Ano nangyari? Na-remind si Abraham sa faith na meron siya, na meron na nagpo-progress, lumalago,
nagpapakita ng katatagan at nagpapakita ng totoong respeto. Ano po yon? At binigyan siya ni Abraham ng ikasambung bahagi ng buong samsam. Biruin mo yung 4 kings na nakubkob. May ari-arian po yon, bakahan, biginto, pilak, meron na po yon, yung mga kings na yon. Nung sinakop po ni Chedorlaomer, yung 4 kings, may yung 4 kings na magkakasama sila, na 4 sila ni Chedorlaomer, meron din silang mga ari-arian. Pinagsama ang lahat ng 8 hari na mga gintot pilak, mga baka, siguro mga hayop, mga alipin na mga babae, lalaki, mga tauhan sa kaharian, lahat po yun nasamsam. Nakuha po yun ni Abraham. Gaanong kalaki ang ibinigay niya? Lahat po ng 10 bahagi nun ibinigay kay Melchizedek. Gaanong kataas ang respeto niya? Amen. Gaanong kataas? Now, kasi po sa ating panahon, tayo'y dumating na ang tagapagligtas. Talaga po naman, di po ba, nangyari na po sa atin, higit pa sa 10 bahagi ang ibibigay mo. O nasa batas ka pa rin? Mamuhay ka sa biyaya. Ang biyaya'y lalong maging biyaya na dadaloy sa iyo. Dito po pinapakita sa verse 18 to 20, ipinapakita dito ang kanyang totoong pagrespeto kay Melchizedek, at alam niya ang Panginoong Jesus ang nagsasalita nito, na siya mismo binigyan siya ng tinapay at alak. Puntahan po natin, kapatid, yung Hebrew chapter 7. Okay, basahin po natin verse 1 to 4 po pala. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasan Diyos, na siya'y sumalubong. Tingnan niyo po, ano daw po nangyari? Hindi siya ang pinuntahan. Papaano in-appreciate, papaano kinilala ni Melchizedek si Abraham? Alam niyo po ba tayong mga Kristiyano, papaano tayo, makinig kayo, pag sinabing sinalubong, sa isang salita, nagmamadali ang Panginoon para i-congratulate ka. Hello? Hindi yung nandiyan lang siya, sige, mag-offer ka sa akin. Hindi. Siya mismo, makinig kayo, bilang isang totoong Kristiyano, kailan natin napasugod ang Panginoon para pagpalain tayo? Nasa isang tabi na lamang ba tayo? Kasi bakit? Ang relasyon natin sira sa kapwa. Dapat ang relasyon natin sa kapwa matibay sa pag-ibig. Amen? At dito pinapakita, sinalubong. Sabi niyo po, sinalubong. Sumalubong kay Abraham, pagbalik na galing sa paglipol sa mga hari na siyang pinagpala niya, pinagpala ni Melchizedek. Yung pagsalubong, nagpapakita ito ng agresibong hakbang ng Panginoon para nagmamadali siyang pagpalain si Abraham. Gusto niyo po bang magmadali ang Panginoon para pagpalain ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Lord, ayaw po yata nila. Help me, Lord. Sino pong gusto? Ayusin mo ang relasyon mo sa kapwa. Sino po ang una mong relasyon, karelasyon? Pamilya. Babalik ko, pamilya. Pagkatapos, paglabas mo ng bahay mo, sino dapat mong ayusin? Labas, community. Sumunod, pangatlo, sa katrabaho mo. Kasi sila rin na mag-ano sa iyo mag-i-endorse sa iyo Ay, okay itong tao nito, tangkunin mo to, i-recommend ka pa. Di po ba? O kaya kasunod po nito, school. Amen? Sa mga estudyante, school po yan. Ayos dapat ang relasyon mo sa wala ka dapat kaaway. Ika'y kaibigan ng lahat. Amen. Can I hear amen? Amen. Ang church po huli. Pero the best ang church.
na sinasabi ng Bible, dapat gumawa kayo na mabuti lalo na sa mga mananampalataya. Amen. Dapat lalong mas maayos ang relasyon natin. Kasi gusto nyo ba, sinasabi ko sa inyo, gusto nyo bang nagmamadali, tumatakbo, sasalubungin tayo ng Panginoon para ibuhos ang pagpapala na si Abraham tumanggap po talaga. Even doon sa old age niya, tumanggap po siya ng pagpapala. Patapos na buhay niya. Pag-aaral natin sa mga susunod yan. Makinig kayo, gusto nyo ng pagpapala. Sometimes sa mga Kristiyano, gusto ng pagpapala, ayaw ng magandang relasyon. Hindi po mangyayari ang pagpapala kung hindi maayos ang relasyon. Paano mo may express ang love of God? Kung meron kang kapwa. Amen. Ang buong kautusan ng Diyos, sabi ni Paul sa Galatians, ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa. Relasyon mo sa kapwa. Amen po ba? Kahit na iyan ipasaway, kahit na yan ay ikay tinutuligsa, si Jesus Christ, nung tinulugsa siya, hindi niya ginantihan na masama, kundi pinaglingkuran pa sila. Amen po ba? Ang tunay na nakakomunyon sa Panginoon na nagmamadali, ay ang tunay na may relasyon sa Panginoon o nagtiwala sa Panginoon ay may communion sa Panginoon. Kasi bakit? Ganyan din ako anak eh. Kasi kung anong ginawa mo Abraham, yan din ang gawa ko. Yan ang gawa ng Diyos. Kaya ito'y nagpapakita na tunay na totoong iglesia ng Diyos na buhay kung ayos ang relasyon ng bawat isa. Kung may sirang relasyon, ayusin mo. Inuulit ko po, sinasabi ng Bible, si Jesus Christ, sabi niya, kung may naalala ka, o nagmaghahandog ka sa Panginoon, o naalala mo, meron kang pagkukulang sa kapwa mo, iwan mo ang handog mo. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-church. Iwan mo yung pagsamba mo, napapuri mo, awit mo, pagpipreach mo, pagpe-pray mo, iwanan mo muna. Makipag-ayos ka. Pag nakipag-ayos ka na, bumalik ka na sa akin. Bakit? Tatanggapin ko ang handog mo sa akin. Nakalimutan natin, meron pala tayong kapwa. Makasarili pala tayo. Sa atin lang pala, iniisip natin sarili natin nang sasamba tayo. Kasi ang tunay na pagsamba ay maayos na relasyon sa kapwa. Work. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Tingnan po natin, si Abraham, pagbabalik, nagmamadali talaga siya para pagpalain si Abraham. Na siya'y sumalubong, pag sinabing sumalubong, siya mismo ang naunang humakbang para pumunta kay Abraham. Hindi naman siguro na sobrang pagod na si Abraham, kundi ito'y larawan na nagpapakita ang Panginoon talagang proud na proud kay Abraham. Dapat ganun tayo, proud na proud ang Panginoon sa atin. Paano tayo magpatawad din sa ating kapwa? Kahit sinasabihan tayo hindi maganda. O kahit tayo pine-persecute, born again ka eh. Diba? Pine-persecute ka, ipag-pray mo. Magmamadali ang Panginoon para pagpalain ka. Mapalad ang mga taong nahahapi sa katwiran. Nagtsatsaga. Basahin niyo po yung chapter 5, napakapalad. Kasi po sila ang tunay na nagtiwala at may communion sa Panginoong Yesus. In verse 2, nagmamadali ang Panginoon na magpala. Verse 2 po tayo kapatid. Apo, salamat po, Deacon. At siya namang binahagi ni Abraham na ikasampung bahagi ng lahat na kung sasaysayin, una-una, siya ay ang respeto po pinapakita dito sa pagkakaloob. Hindi lamang po ito yung
blessing. Pastor, bless po ako. Help me, Lord. Si pastor, lagi tayo nagbe-bless kay pastor eh. Ano ba na pakinabang ng bless lang? Puro lang kayo bless. Wala man lamang natanggap yung pastor natin. Help me, Lord. Nagtuturo sa atin, hindi natin nire-recognize na papahalagan siya kahit sa bagay na meron tayo. Susunod, pag-aaral natin yung Galatians, contextual, sa mga tagapagturo. At sabi niya po dyan, na kung sasaysayin, siya'y hari ng katwiran, King of Righteousness. King of Righteousness, walang iba si Jesus Christ yun. Pero si Melchizedek ang naririyan. Amen? Yan ay context na galing sa Genesis chapter 14. Cross-reference po yan para ipakilala na si Melchizedek ay nasa katayuan ng theophany. Na pinapakita daw, hari ng katwiran. Wala namang hari ng katwiran sa panahon na yon. Kaya dito pinapakita si Jesus Christ po, ang kausap ni Abraham. Theophany lang po, nag-appear po siya ng pagka-Diyos. Sa iba't ibang po pwedeng gawin ng Diyos eh. At ang sabi niya dyan, at saka hari naman ng Salem. Ano ibig sabihin ng hari ng Salem? Sa mga tuwid ay hari ng kapayapaan. Take note, in Isaiah chapter 9 verse 6. Tatawagin ang isang sanggol ay ipapanganak sa inyo at tatawagin siyang kamangha-mangha, wonderful, counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Pero dyan, King of Peace. Amen. Sino yan? Jesus Christ. Amen po ba? Kaya tayo, mga kapatid, ang tunay na may communion kay Jesus Christ ay may kapayapaan sa lahat ng tao. Amen po ba? At yung nagtiwala kay Jesus Christ, na nag-communion kay Jesus Christ, na merong relasyon kay Jesus Christ, ibig sabihin ito, ugnayan. Ang tunay na may ugnayan kay Jesus Christ ay matuwid ang pamumuhay. Matuwid ang response niya sa mga nagkakamali. Matuwid ang response niya sa gagawa pa ng mali na alam niyang gagawa ng mali. Amen po ba? Kasi bakit? Lalo na yung mga unbeliever, anong may makahihita mo dyan na righteous? Ano maibibigay sa inyong matuwid na gawa niyan? Wala eh, di ba? Lalo mo pang gagawa na matuwid. Amen po ba? Kasi bakit? May communion tayo kay Jesus Christ. Ugnayan ni relasyon. Ang tunay na may relasyon sa Panginoon ay yung karakter ni Jesus Christ ang nagko-commune sa atin. Communion. Nasa sayo na, nasa sa atin na si Jesus Christ. Yung communion naman natin ngayon sa kapwa. Paano mo ipagkatiwala sa kapwa ang relasyon? Amen po ba? Verse 3. Matapos na po ako. Siya po walang ama, walang ina, walang tandang lahi, at walang pasimula ng araw, ni katapusan man. Wow! Sino to? Sino to? Theophany. Ang sabi niya rito, walang tanda siyang mga ama. Di ba? Walang ama. Bagla na lang lumabas doon, naging hari pa ng Salem. Di naman kilala. Amen. At sabi niya rin, walang tandang linya ng lahi. O walang pasimula. Sino yung walang pasimula? Walang katapusan. Si Jesus Christ lang po yun. Palakpakan niyo po si Lord. Sige po. Pinuin niyo. Napakahalaga ng communion. Hindi po ito literal lang na gagawin natin mamaya. Ito'y communion sa iyo ng Panginoon nang iligtas ka. At communion mo ito sa iyong kapwa. Papaano mo ibigay ang tunay na Kristo sa kanila? Amen po ba? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinawag po ako doon sa Marikina. Ang sabi niya sa akin, Pastor, wala akong mapagkatiwalaan kundi ikaw lang, ikaw pagagawin ko.
Ano naging relasyon ko kaya sa Kanya? May mga trabaho pa ako ng mga tunghuling ito. Salamat sa iyo. Ang taas ng dignity mo. Hindi sa akin yon, sa Panginoon yon. Ako'y marami akong pagkukulang. Ito'y tumatayo na pinapakita dito na si Jesus Christ na tumatayo sa katauhan ni Melchizedek, na siya'y nabubuhay walang pasimula ng mga araw ni katapusan man ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Katulad ng anak ng Diyos, si Melchizedek. Amen po ba? Nanatiling saserdote magpakailanman. Si Melchizedek naging saserdote magpakailanman. Bakit? Kasi nasa theophany po siya. Ngayon, ganap na ang pagiging saserdote ng Panginoon. Amen. Kasi binabanggit po niya, kung babasahin niya, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kasi walang hanggang pagkasaserdote, kasi theophany po yun. O God appearance na pinapaliwanag po natin. At ipinapakita dito, sa totoo lang, ang buhay natin, maraming kapalpakan, ayusin na po natin. Kasi hindi imposible yung buhay natin, hindi maganda relasyon sa kapwa. Siguro mga nauna, nagkakamali tayo, pero ngayon may salita ng Panginoon na itutuwid tayo, na itatama tayo. Amen po ba? O verse 4, last verse po natin. Dito po ako magkatapos. Nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakila ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka na isampung bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Isip-isipin natin, makinig kayo mabuti, baka mamaya matsyempuan nyo, theophany pala yan. Hello? Nag-anyo lang siya sa katayuang yan, tapos si Panginoon pala yan, hindi kayo aware. Hello? Amen po ba? Pero maybe hindi ko sinasabing ganon. Maybe lang. Alam niyo po ba na sa katayuan ng Panginoon yung mga Kristiyano medyo nagdarahop? Hello? Anong gagawin natin? Ang sabi niya po dyan, pag nilay-nilayin ninyo kung gaano kadakila ang taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka na 10 bahagi ng mga pinakamagaling na samsam. Sabi niyo po, pinakamagaling. Pinakamainam, pinaka-the best. Hindi tayo mag-o-offer sa mga lingkod ng Diyos ng, okay na yan, mapapanis na pastor, kainin mo na. No, isang araw pa po yan eh. Pastor, pinagliitan ko po itong sapatos eh. Konting shine lang po yan, maganda po yan. Gaano nyo nirespeto una ang Panginoon at sa katayuan niya yung ginamit niya na tao. Amen. Yung ginagamit ng Panginoon, sometimes nakikita nyo na sa harap nyo. Pinaglilingkuran kayo. Pastor, marami akong doon eh. Nakabagahe doon na galing po sa ukay-ukay yun eh. Mamili ka na lang po, pastor. Ganda niyan. Tira-tira. Pero sinasabi po rito, gaanoon na lamang. Pinakamainam na samsam. Alam niyo po ba yung tinatangkilik niyo sa buhay? Iaano ko po yan sa samsam. Sino ba nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para maabot mo yan? Sino ba nagbigay sa inyo ng lakas para magkaroon ka niyan? Diba Diyos? Tapos ibibigay nyo sa mga lingkod ng Diyos, gayon-gayon na lamang. Ang tunay na may communion, inaayos nyo na relasyon nyo sa mga leader nyo. Leaders natin. Huwag nyong babaliwalain yan. Kasi yan, nagmamadali yan pagpalain kayo sa gabi ng panalangin.
Hindi lamang dito kayo pinagpapala, pag-pray natin to aalis, pag-pray natin to walang trabaho, pag-pray natin to maging maganda ang kanyang relasyon. Hindi lang po ganun. Dapat marunong po kayong kumilala. Respeto. Malaki ang respeto sa mga pinuno at kapwa na susunod natin susunod po yan sa mga kapwa. Isang pinuno po dyan, yung si Bera po, yung hari ng Sodoma, na talunan. Pero nirespeto ni Abraham. Ginalang pa rin ni Abraham. Hindi niya siya, ay, nalaka. Ikaw, ang dami-dami mo to ako, 318 lang. Hindi ganon si Abraham. Kundi ang taas ng respeto ni Abraham. Papakita natin sa mga susunod. At dito pinapakita, dito po ang katapos, at dito pinapakita ano pinaka-highlights ng ating pag-aaral sa ngayon. Ang highlights po sa pag-aaral natin sa ngayon ay yung relationship sa lahat. Kasi pag maayos yung relasyon mo, kasi una, may vertical relationship tayo sa Diyos. Amin po ba? Yung faith po ang nag-ugnay sa atin. Siya yung nagkaloob ng faith sa atin. Now, kailangan meron tayong horizontal na relationship. Kanino po yun? Sa lahat ng tao. Even sa hindi mainam o mainam man o hindi mainam na tao o pasaway na tao, dapat ayos ang relasyon natin sa kanila. Para sa pananalangin natin, makinig mabuti, sometimes nananalangin tayo, hindi tayo ayos sa kapwa. Minsan nananalangin pa tayo sa ating kapwa na hindi maganda. Panginoon, parusahan mo na yan. Pasaway po sa akin eh. Ipakita mong mahal mo siya. Amin po ba? Amin po ba? Ipakita natin, i-highlight po natin ang pag-ibig sa ating kapwa. At yung sa kanila, respeto sa kanila. Ewan ko, nagsabi po ako kay Deacon Mao dati, nung bagong kasal yata sila ni Sister, bago ikasal yata kayo no? Alam niyo po ba yung salitang truly? Meron pong mahalagang po yan, yung acronym po yan. Yung T, trust. Yung L, love. Yung U, understanding. Yung R, respect. Yung Y, yielding. Ano ibig po sabihin doon? Pag yan ay nawala, walang yielding. Yung apat na mahalaga dyan, kung wala yung ingredients na yan na mahalaga, yung paglago mo, yung ikaw ay kumalat, yung Diyos na pinaglilingkuran mo, imbis na may pakilala, hindi mailalabas. Kung walang trust. Di ba? Truly, di ba? T. Respect. Understanding. Di ba? Ano pa isa? Love. Di ba? Yung Y, yielding. Pag wala yung apat na yon, hindi ka lalago bilang isang Kristiyano na gagala-gala, na ipapakita at na ilalathala ang pangalan ng Panginoon. Para lumabas po yan, mangyayari po yan kung ang relasyon mo ay totoo sa iyong kapwa. So sa pagkakataong ito, nawa tayo po ay may natutunan at nawa dalin tayo sa pagkaalipin ng mga bagay na ito na mabubuting karakter para ibigay sa ating kapwa. Alipin man o malaya, tayo'y iisa ang ating Panginoon. Kung tayo ay amo ngayon sa panahon ngayon, makinig kayo, meron pa rin tayong master na nakatingin sa atin sa langit. Kung papaano tayo gumanap bilang isang iglesia ng Diyos na buhay. To God be all the glory.